Magandang araw sa aking mga kapwa Tagigenyo. Ito ang huling COVID report para sa huling linggo ng 2020, huling araw ng isang taon na puno ng paghamon at puno ng pagsubok. So this is the COVID report for December 31, 2020. Kasama ho sa report na to ay ang mga hakbang na ginawa natin ngayong taon na to para labanan ang COVID-19. So unang-una ho, ang kabuuang kaso natin, our total cases for 2020 is at 10,609. Pero sa 10,609, 10,405 na ho ang nag-recover. So 98.08% have recovered. So good news ho yan. Isang malaking rason dyan ay yung magagaling nating mga health workers at mamaya ho yung intervention o iba't ibang intervention at all of government approach. So of the 10,609 cases, 10,405 has recovered. Meron tayong 47 or 0.44 nung pangkabuang numero, 47 active cases at 157 deaths. Ang case fatality rate natin ay nasa 1.47%. Yung attack rate natin ay nasa 1.07 compared sa 1.12 ng NCR. Ang ating case fatality ay nasa 1.48% compared to 2.92% dito sa NCR. Ang recovery rate ay halos pareho ho, 95.11% sa NCR, 98.08% sa lungsod ng Taguig. Sa testing, we have so far conducted 94,856 PCR tests, equivalent to around 9.61% of the population. So sa Taguig, very proud tayo sa malawak at libreng testing. Noon pa man, in-establish na natin mahigit 30 testing sites all over the city. All health centers conduct testing for free. We have 2 drive-thrus in Lakeshore and in BGC every week na nagtetest for free at dinagdagan pa natin yan nung ating mobile testing facility. We will continue to aggressively test for COVID-19. Ito ho yung numero ng ating mga additional weekly cases. Kung mapapansin ho natin, nag-peak tayo around August. Bumaba ho tayo hanggang around November, we hit our lowest, and then slowly ho, nag-climb ho tayo etong last month. So December, our cases have been increasing, but it is also because tuluyan nang nagbubukas yung ating ekonomiya. There's more movement and more establishments have opened. So lagi natin pinapaalala sa mga kababayang Tagigenyo, while we keep cases low, habang mababa yung ating mga active cases, we are allowing the economy to open up. Mas maraming makakapagtrabahong Tagigenyo, makakabalik tayo sa buhay natin dati kung tayo ay manatiling ligtas at mababa ang ating mga kaso. By being one of the lowest cases in Metro Manila, we also allow the city of Taguig to be open for business and to lead the way into the new economy. So ito naman ho, yung gray, yan ho yung number of testing. Kung mapapansin nyo ho, habang tumataas ang ating mga kaso, dumadami rin ho ang ating mga testing. Kasi ho, tinitingnan ho natin when cases go up, we have to make sure that we test all contacts and all those who might be vulnerable or have exposure dun sa may mga kaso. So etong December, kung mapapansin nyo, napakadami ho nating or we've increased testing significantly. This week, we've conducted 2,248 tests. Ang ating case doubling time ay 21 days. So mahaba ho yan, maganda ho yung numerong yan. Ito ho yung graph natin for average weekly active cases. Again ho, kung mapapansin nyo, tayo ho ay bumababa na, especially around November, ngunit tumataas na rin ho ng konti during December. Kung makikita ho natin yung total number of COVID cases, Taguig, because also of its large population, is fourth, no? Sunod sa Quezon City, Manila, Caloocan. Isa rin tayo sa unang-unang nagkaroon ng kaso ng COVID-19. March 7 po, yung unang kaso sa lungsod ng Taguig.
case number 4 was in the city of Taguig, and sinundan rin ho yan ng sunod-sunod pang mga kaso. But because of our quick action and intervention, hindi lang ho ng gobyerno, but because of our citizens' vigilance, ngayon ho, consistently isa tayo sa pinakamababang may active cases sa buong Metro Manila. So, ang active cases ho sa Taguig ay nasa 47 compared to 3,062 in the NCR. Ito ho yung total active cases. Isa ho tayo sa pinakamababa. Ngunit ang tinitingnan natin lagi dyan ay yung number of cases compared to the population. Hindi na ho natin nilagay yung names ng ibang cities. Available naman ho lahat yan online sa DOH at saka sa mga LGU portals. But we chose not to put the other cities, pero ang Taguig ho, ayan ho, nasa 47 active cases. If we look at the cases compared to the population, Taguig remains the lowest. So number of cases compared to the population, we do it by comparing yung active cases natin per 100,000 population. Makikita ho natin, Taguig remains the lowest and consistently ho yan every week nasa pinakamababang 2 to 3 cities ho tayo lagi. So I think our stakeholders and yung mga pamilyang Taguigenyo at ang mga kababayang kong Taguigenyo sa pananatiling mababa ng ating mga kaso dito sa Taguig. Maaring tayo ay isa sa mga pinaka-stricto, pero dahil ho tayo ay stricto, mababa ang ating mga kaso. At habang mababa ang ating mga kaso, mas nakakapagbukas ang mga negosyo, nakakabalik sa trabaho ang mga Taguigenyo. So we have 5 active cases per 100,000. Ito ho yung pinapakita ko kanina, with 5 active cases per 100,000, we are significantly lower. Malaki ho ang binaba dun sa 22 cases per 100,000 average ng NCR. So makikita nyo ho yung ating trabaho, yung ating pakikipagtulungan, nakikita ho natin nagbubunga. 5 cases per 100,000 compared to 22 cases per 100,000 sa NCR. Ngunit, lagi nating sinasabi, yung NCR po ay isang malaking mega city. Interconnected ho lahat ng mga syudad. Ang mga malls natin, ang mga restaurants natin, kahit ho yung mga households natin, marami tayong mga kaibigan, kamag-anak, galing sa ibang mga lungsod. Kahit ang mga malls, restaurants, opisina, may mga nagtatrabaho, may pumupunta galing sa ibang mga lungsod. So dapat tinitingnan lagi ho natin yung NCR sa pangkabuuan. So habang mataas pa ang NCR, kailangan ho wag tayo kampante. Bagamat mababa tayo sa Taguig, we need to look at the overall cases in NCR na mataas pa ho sa ngayon. Ito ho yung Taguig compared to other provinces and cities in the Philippines. Yan ho, galing naman sa available data ng LGUs at ng DOH. Ito naman ho is Taguig and NCR compared to other cities around the world. So ang maganda ho tingnan dyan ay yung active cases. Kung mapapansin nyo ho, Taguig at 5 cases per 100,000 is lower than Hong Kong, lower ngayon than a lot of other cities. Ngunit makikita rin natin dyan at isa sa mga magagandang ehemplo, yung Taiwan, Singapore, New Zealand na nananatiling mababa. Ito naman ho, kaparehong nung pinakita natin kanina, maganda ho tingnan at kung may mga kamag-anak ho tayo, if we have relatives or friends, family na nagtatrabaho abroad or mga OFWs, maganda ho tingnan rin natin yung mga kaso sa ibang lugar. Sa tracing ho, ito ho, napakahalagang pagbilin, lalo ho as the holidays are upon us. Ngayong panahon ng Pasko at Bagong Taon, napakadaming lugar ho, hindi lang ho mga malls, hindi lang mga restaurants, pero yung mga households ho na meron hong mga bisita, nagsasalo-salo, pamilya, mga kaibigan, kailangan ho maging maingat tayo. There will be a spike in cases. Magkakaroon ho ng pagtaas ng kaso. Noon pa natin sinasabi yan na gusto nating iwasan magkaroon ng susunod na lockdown, gusto natin maging mababa ang ating mga kaso. But because of the holiday season, marami hong gumagalaw, maraming umiikot, maraming nagsasalo-salo. Alam ho natin, tataas ng bahagya yan. But we can still be careful
pwede pa rin nating siguraduhin na hindi mag-surge. Magkaroon mang ng spike, hindi ho mag-surge ng napakataas. So let's make sure that we continue disease surveillance. Kung meron ho kayong ubo, lagnat, sipon, kung palagay niyo na expose kayo sa isang tao na may COVID-19, if you think you've been exposed to someone with COVID-19, call our hotlines, go to tagiginfo.com and schedule testing. We have 2 drive-through testings every week, Wednesdays in BGC, Fridays sa Lakeshore. Meron ho tayong testing weekly sa lahat ng 30 health centers natin. So ngayon ho, Pasko, bagong taon, nagkaroon ng mga salo-salo. Kailangan ho, siguraduhin natin na hindi ho nakalusot at hindi ho tayo nagkahawaan. Dahil it is possible that sa mga salo-salo ho natin, sa mga pagtitipon ho natin, merong mahawa ng COVID-19. Because remember, over 90% of our cases are mild or asymptomatic. Ibig sabihin ho nito, hindi natin alam sa maraming pagkakataon sino ang may sakit. A lot of times we do not know who is infected with COVID-19, especially our data shows that a large population or a large number of those with COVID-19 are asymptomatic or have very mild symptoms. Meron ho akong special ho na pagbanggit rin ho dun sa mga nag-holiday sa ibang lugar. Yung mga nagbakasyon ho sa ibang probinsya to spend the holidays. Please, when you come back to Metro Manila, pagbalik niyo ho sa lungsod ng Taguig, kung pwede ho, magpa-test kayo. Siguraduhin natin nung kayo nagbakasyon, nung kayo pumunta sa ibang lugar, hindi ho kayo na-expose. So let's be very careful the next few days. Iwasan natin ang surge, iwasan natin ang mag-spike sa Taguig at sa Metro Manila. Ito ho yung case distribution ho natin. Kung mapapansin nyo, pinakamalaki pa rin yung age 18 to 44. Ito ho yung active. Pag tiningnan naman natin yung pangkabuuan, the overall cases or historically, still pinakamalaki, no? Around 6,700 are aged 18 to 44. Most of our cases remain to be 18 to 44 years old, but karamihan ho sa na-hospital at namamatay ay 45 and above. Most of our cases are those 18 to 44, but most fatalities are those 45 and above. Sa treatment ho, ito ho ilang pag-uulat ng ating mga ospital. 37 confirmed cases are now admitted in the city of Taguig. Hindi ho lahat yan taga-Taguig, but we have private hospitals here who also cater to other residents of Metro Manila and other provinces. 6 confirmed cases ang nasa public hospital natin, and the remaining ho, 31, ay nandun sa mga private hospitals ho natin. Ito ho ulit, to summarize what we reported earlier, Taguig City compared to Metro Manila, mababa ho tayo across all categories, and especially ho yung active cases. 5 active cases compared to 22 active cases in Metro Manila. Pero again, we have to be very careful because Metro Manila is one big mega city. Ngayon naman ho, we will also, because it's our year end, we will also have a report on our PDITR strategy o yung Prevent, Detect, Isolate, Treat, and Reintegrate strategy. Pasensya na ho kung medyo mapapahaba yung ating report, at sabi nga ng mga kasamahan ko sa opisina ay minsan no, parang nagle-lecture ho tayo or parang nasa isang talk ho tayo. Pagpasensyahan nyo na ho, no, yung background ko bilang isang profesor or isang direktor ay mahilig ho akong magpaliwanag para lubusan nyo hong naiintindihan yung mga hakbang na ginagawa ng gobyerno. So pasensya na ho kung kulang sa konting entertainment value, pero kung bibigyan nyo ho ng pagpapahalaga o bibigyan nyo, paglalaanan nyo ng panahon, palagay ko ho mas maintindihan nyo kung bakit ganito ang naging hakbang ng gobyerno at paano nagbunga sa pagiging isa sa pinakamababa sa Metro Manila at sa buong Pilipinas ang lungsod ng Taguig dahil sa mga hakbang at programa na ginawa ho natin. So yung PDITR is a national government policy. Sa buong Pilipinas ho, yan ho yung strategiya. Ito ay inadapt ng City of Taguig. At ang mga doktor natin mismo ang nagsasabi na hindi pwedeng medical intervention lamang. Hindi ho pwedeng yung pagpapagamot or pagtetest lamang. Kailangan ho all of government approach. Kailangan ho yung iba't ibang aspeto para magkaroon ng behavioral change, paglipat, pag-iba ng ugali. Yun ho yung kailangan natin para ho lubusang malabanan yung COVID-19. So isa-isahin ho natin at susubukan ko ho bilisan para hindi masyado mahaba at mapanood niyo ho ng buo
yung PDITR report. So una-una sa prevent, information dissemination, enforcement, social services, and innovation. Yan ho yung ginawa natin. Sa information dissemination, unang-una yung pag-iikot ho nung tarpaulins. Hindi lang ho ng LGU, pero nagpapasalamat kami sa ating mga private partners, homeowners, mga malls, mga restaurants. Sana patuloy kayong maglabas ng information, mga tarpaulins at iba pang mga printed material para napapaalala sa ating mga kababayan. So importante ho yan. Pangalawa, yung I Love Taguig Facebook. Please, for the stakeholders, the citizens, yung mga partners natin sa lungsod ng Taguig, patuloy nyo i-share yung impormasyon sa I Love Taguig Facebook. Nandyan ho karamihan o marami sa mga kailangan nyo malaman na impormasyon. Yung ating barangay PA system, malaki rin ang natulong. Salamat sa ating mga partners, mga kapitan at mga barangay. We've installed PA systems in all 28 barangays. At huling-huling ho, yung tagiginfo.com. So yung tagiginfo.com, nilaunch ho natin to during the pandemic. At yung tagiginfo.com, yun yung portal po natin para dito sa Safe City, sa smart testing, sa Torch program, at sa online appointment system. Hanggang ngayon ho, if you go to tagiginfo.com, you can access ho lahat ng mga sites na yan. Yung Safe City ho, yan ho yung parang local IATF natin. Marami hong nagsasabi, no, minsan nakakalito. Pag may napanood sila sa TV, may nabasa sa dyaryo, ano ho ba yung tamang gagawin o yung tamang hakbang? Yan ho, sinisikap natin sa Safe City to consolidate all national issuances. Kasi minsan ho, hindi lang ho yung IATF, pero yung mga local agencies tulad ng DOTR or DTI naglalabas ng sariling issuance. So ang ginagawa natin sa Safe City, no, yung local IATF natin, kino-consolidate ho nila yan at kung kailangan, binibigyan ho ng local counterpart. Kung kailangan magkaroon ng clarification sa local, dyan ho natin ginagawa. So kung may mga tanong kayo tungkol sa rules, regulations, paglilinaw sa mga announcements, go to Safe City Facebook page or click Safe City dito sa tagiginfo.com. Yung smart testing ho natin, pwede rin ho dito. Automatic ho yan, you register online and then pwede ho kayong i-schedule sa ating mga health centers or sa drive-thru testing natin. Yung Torch program natin, which is our online learning platform, marami hong natulungan, over 10,000 nang naka-enroll. It is available through tagiginfo.com. Lastly, yung online appointment system natin at ngayon ho, kakatapos lang ho nung heavy payment natin, nung real property tax. Although tuloy-tuloy pa rin yan, kakatapos lang ho nung discount period na 20%, pero tuloy-tuloy ho yan sa ating off-site payment facility dito ho sa likod ng Vista Mall. And next year, we will start naman our one-stop shop para sa pag-register ng mga business natin. Diyan rin ho yan. May dedicated 3 floors na malawak, open air, para huligtas tayo sa COVID-19. Sa enforcement, isa sa mga tinutukan ho natin ay yung pagtutulong or yung interagency cooperation. Under the Mayor's Office, yung nabanggit ko kanina, yung Safe City Task Force, also the Philippine National Police. So nagpapasalamat kami sa PNP, yung cooperation natin sa Taguig Police at sa SPD at sa NCRPO. Also, yung mga units ng Taguig LGU, the TMO, the POSO, the TMT, and the BPLO. Papasalamat rin kami sa ating mga barangays, no, yung mga frontliners natin. Wala ring pahinga ho yan. Simula ng lockdown, katuwang natin, kapartner natin, yung ating mga tanod, yung ating iba't iba pang mga barangay enforcement officers. Thank you to our barangays. Isa sa mga sikreto ng lungsod ng Taguig kung bakit napakababa o pinakamababa tayo sa mga kasong aktibo ay yung partnership natin with the private sector. So ako yung nagpapasalamat sa mga private partners natin, mga homeowners presidents, mga safety officers, mga business owners, all private partners have played a huge role, no, dun sa information dissemination and yung coordination natin sa pakikipaglaban sa COVID-19. Huling-huli ho ay yung Tapang Malasakit Disiplina team natin. This is a new team that we established and ito ho yung kanilang mandato. Simpleng-simple lang ho. Yung pagsuot ng face mask, yung pagpapaalala dun sa pagbawal ng mga salo-salo, yung social distancing, and then dun ho sa workplace or sa mga commuters, yung pagsuot po ng face shield na ngayon ho inuutos na ng IATF na as much as possible in all areas wear your face shield. So yan lang ho yung area na fino-focus nung Tapang Malasakit Disiplina team. And we always remind them,
kung pwede, mas maraming malasakit kaysa sa tapang. No? As much as possible, gusto natin hindi masyado stricto yung pag-engage, ngunit pinapaliwanag natin sa ating mga kababayan bakit importanteng sundan para sa safety ng ating mga kababayan yung ating health protocol. So yan ho, we have over 1,680 enforcers. Pakiusap ko ho sa ating mga kababayan, pag kayo ho ay pinagsabihan ng mga kasamahan nating PNP, barangay workers, tapang malasakit disiplina team, yung private sector, designated safety officers, HOAS, yung ating city enforcement arms, pag pinagsabihan ho kayo, please cooperate, please follow. We are doing this for your own safety. Isang ginawa rin ho natin o yung hakbang sa pakikipagtulungan ay during the lockdown, we were able to put together social amelioration packages for Taguigueños. So importante ho, gusto namin na malaman ng bawat Taguigueño and those stakeholders, those doing business or have businesses in the city of Taguig, na during the lockdown, the city of Taguig was able to provide, aside from the national government social amelioration program, we were able to provide amelioration o yung one-time assistance during COVID crisis for all senior citizens, all registered senior citizens over 68,000 received 4,000 pesos. All our registered farmers and fishermen also received a one-time 4,000 pesos. Yung PWDs natin, almost 10,000 registered in the city of Taguig, also received 4,000 pesos. All TCU students, around 6,000 of them, received 5,000 pesos. So this is a sample ho ng isang pamilya. Kung nakakuha ng SAP, Social Amelioration Program, makakuha rin sila ng iba pang mga benepisyo. Kung hindi naman sila nakuha ng SAP tulad nito, meron ho tayong sariling Taguig Amelioration Program. So all those households who did not receive SAP from the national government received a TAP or Taguig Amelioration Program, one-time 4,000 pesos. Yung jeepney drivers ho natin, tsaka tricycle drivers also received 4,000 pesos. Yung tricycle drivers natin received 2 tranches of 4,000. And yung jeepney drivers naman natin, because mas matagal yung period na hindi sila pinayagan, received 3 tranches of 4,000 pesos. All registered vendors, yung mga registered ho natin sa ating market management office, received 4,000 pesos. All Lani scholars received 5,000 pesos. So malaki ho yung naitabi nating pondo para tulungan ho yung ating mga kababayan nung panahon ho ng lockdown. Isa sa mga interventions na naniniwala tayo nakatulong kung bakit mababa o napakababa nung ating case fatality rate ay itong SAVE program natin. That early on, March pa lang po, early March, we were able to reach out to our seniors para bigyan sila ng information, para magkaroon tayo ng information campaign tungkol sa COVID. Also, we were able to give anti-COVID kits na may sabon, may face mask, again, no, may information, may vitamins. We were also able to provide SIM cards with load to all senior citizens registered in the city of Taguig. And we will continue to work hard to protect yung senior citizens ho natin. Kahit nagsimula na ho pagbukas ng ekonomiya, kailangan ho patuloy natin protektahan yung pinaka-vulnerable sector natin, yung senior citizens ho natin. Again, no, dito sa program natin, isa hong programa that a lot of our agencies are involved. So sa SAVE, yung Shield All Vulnerable and Elderly Program, kasama ho dyan yung CSWD, PWD Office, yung Taguig City Integrated Survey System kung saan natatag ho natin yung vulnerable sectors natin, yung City Health Office at yung Barangay Affairs Office. So patuloy nating tututukan, hindi lang ho yung seniors, no, but the vulnerable sectors para ho yan yung maprotektahan natin sa pagkalat ng COVID-19. Because as we mentioned dun sa report kanina, we have over 98% recoveries. So marami ho sa atin na magkakasakit ng COVID-19, makaka-recover. Pero yung senior citizen at yung meron ng iniindang sakit, pag yun ho ang nahawa, mas malaki ho yung porsyento na sila'y mo-ospital o mamamatay ho. Kaya sila ang kailangan nating protektahan sa sakit na to. Isa sa mga nakatulong sa atin, and the IATF cited a lot of this, is yung ating mga innovations. Dahil sa innovations na to, nakatulong to para bumaba yung ating mga kaso.
Unang-una dyan yung pag-establish natin ng bike lanes. We've established bike lanes. Ito ho sa C6, matagal na ho to. Pangalawa sa Bayani Road. So all throughout Bayani Road and BGC, we have bike lanes. Nagkaroon ho tayo ng bike immersion program. So we distributed over 400 bicycles to traffic enforcers and health workers. So all our health centers has a bike share program. Malaki rin ho ang natulong niyan dahil nung natigil ho yung public transportation, we were able to encourage biking in our city. Ayan po. So these innovations helped stop the spread of COVID-19. Nung tinigil ho yung public transportation, nakahanap tayo ng alternatibo. Another program that was able to really help us was yung pag-establish ng community markets. So we have over 33 community markets now around the city of Taguig. Ang goal ho natin, anywhere in Taguig, you're 10 minutes away from a community market. So we thank yung barangays and all the other agencies involved. Ongoing ho yan at tuloy-tuloy ho yan. So you can check I Love Taguig for daily schedule of our community markets. So every day, para hindi na ho kayo lalayo, hindi na ho tayo sasakay o babiyahe ng malayo, nandito ho tayo sa loob lang ng Taguig, mas malilimitahan natin yung pag-ikot tsaka pagkalat ng sakit. Huling-huli ho yung telemedicine. So all health centers in the city of Taguig now practice telemedicine. Our doctors are able to consult and able to assess their patients through telemedicine. Yung mga barangay health workers ho natin, kung wala ho kayong telepono o pantawag, yung barangay health workers ho natin, pwede ho yan pumunta sa bahay nyo and meron ho silang video conferencing device, may telephone ho sila that they can call and do teleconferencing with our health centers. Dalawa ho ang nagawa niyan. Unang-una, easier access to our doctors. And pangalawa, na-protect ho yung ating mga health centers para hindi ho kumalat yung COVID-19 dahil less yung paggagalaw. So I thank our health centers, our city health workers for these innovations. All 30 health centers in the city of Taguig, including TPDH, our public hospital, now practice telemedicine. Ito rin ho yung telearal. Isa ho sa mga innovations na ginawa natin sa pag-roll out ng modular learning na Department of Education. Taguig City introduced telearal. So doon sa mga may tanong, doon sa mga nahihirapan sa kanilang mga modules, we have over 300 teachers who are in our telearal stations. Meron din tayong COVID-19 self-assessment. Meron tayong self-assessment ng COVID-19 dito sa taguiginfo.com. So nabanggit ho namin kanina, we consider it one of the innovations na naging mas accessible yung assessment ng COVID-19 sa ating mga kababayan. So again, go to taguiginfo.com kung gusto niyo ng self-assessment and scheduling for testing. We're also moving towards cashless TODA. So marami sa mga TODA natin we're introducing to cashless payment. So within the next few months and even after the pandemic, we will continue to support yung ating mga partners, mga TODA, para ho pwede silang tuluyan ng mag-migrate towards cashless transactions. Sa DETEC po, tuloy-tuloy yung ating active case surveillance and we're one of the cities na maaga pa lang ho nag-roll out ng aggressive disease surveillance and contact tracing. So ito ho yung members ho natin for contact tracing. So we have 12 full-time members. Yung unang-unang kaso ng COVID-19, nandun ho ako nung nagsimula o nung nag-deploy tayo ng contact tracers. That was a Sunday when we had case number 4 at umikot ho. Kasama pa natin ang DOH nun. Pero habang dumami ho yung mga kaso, we employed our own contact tracers. So unang-una dyan, yung Ernie, we have 165 and 33 dedicated teams. After ho ng Ernie, dinagdagan ho natin yan ng Barangay Health Emergency Response Team, yung BERT. So dalawa ho yan, BERT and Ernie. Emergency Response for Notifiable Infections and Emerging Disease Team and the Barangay Health Emergency Response Team. So barangay-based ho yan. Ang trabaho ho umikot para ho sa disease surveillance at ma-interview
yung mga na-expose o yung may mga kaso. Bukod dyan, the City of Taguig has the largest number of barangay health workers. We have 819. At huling-huli, lagi natin pinagmamalaki, yung partnership natin with the private sector is the key to our disease surveillance and our contact tracing. Mga safety officers, mga HR officers, malaki ang tulong sa atin. So ito ho, no, sa pagdating sa testing, nabanggit ko ho kanina, but just to give you an overview, the City of Taguig has over 128 swabbers. Meron tayong various areas where we do testing, yung SEDSU testing team, ito yung parang emergency team natin, yung TPDH o yung hospital natin does testing. All health centers, all 30 health centers in the City of Taguig does testing. 2 drive-through testing sites. And we also have the national testing facility that we partnered with and we're hosting in Taguig Lakeshore. At bukod doon, dinagdagan natin ng mobile testing truck natin na umiikot regularly. Ayan ho, yung mobile testing truck natin. And these are sample schedules, no, that we had during the past few weeks or past few months. We've also partnered with molecular laboratories, and isa ho sa mga pinagmamalaki natin yan that early on, very early on, we've been working very closely with the RITM, yung RITM, no, under the DOH, at patuloy tayong nakikipag-ugnayan at patuloy tayong naging matibay na partner nila. Pero bukod ho dyan, nakipag-partner rin tayo sa Red Cross at sa National Testing Facility, pati dito sa pribadong ospital na St. Luke's na merong molecular laboratory. Ngunit last month, tayo rin ay nag-launch ng sarili ho nating molecular laboratory. So kung mapapansin nyo, it is not just one laboratory, but we have many partner laboratories para spread out ho at mas mabilis nating makuha yung ating mga results. Taguig City will continue to remain aggressive in testing. So ito ho, no, that is in Taguig Lakeshore now, our own molecular laboratory. Dito ho sa isolation, again, Taguig City early on presented to the IATF its own quarantine plan. So pagdating ho sa quarantine, tayo ho, isa sa mga naging best practice, yung nangyari ho dito sa BGC, yung construction site. Unang-una, maaga natin na-detect, no, bago pa man nagkaroon ng confirmed case na lockdown na natin yung isang construction site, nakita ho natin yung 17 initial cases and later on we found 300 cases. Pero ni-lockdown ho natin yung compound, walang pumasok, walang nakalabas, only our doctors and our disease surveillance experts. After 2 weeks ho, all 300 have recovered. We have now conducted numerous lockdowns sa iba't ibang mga barangay, localized lockdown. Ayaw na ho natin mag-lockdown ng isang barangay and lalong-lalo na hindi natin ila-lockdown ang City of Taguig. But we will focus on localized lockdown as much as possible, households or streets or smaller areas. Ayan ho yung samples of areas that we have locked down throughout the last few months. And we've been successful at naging isang model tayo for localized lockdowns or localized quarantine. Pagdating ho sa bahay, no, sa ngayon, we are encouraging a lot of our cases to quarantine dun sa maganda nating quarantine facility sa Lakeshore. But for those na magka-quarantine sa bahay, kung papasok ka ho sa checklist na may sarili kayong kwarto, may sariling CR, wala kayong kasama sa bahay na may comorbidity at kayo magka-quarantine sa bahay, meron din tayong programa, meron tayong sistema para araw-araw na check namin kayo at nasisigurado namin na walang mahahawa. So ito ho yan, no? Yung iba't ibang mga approach ho natin pagdating ho sa quarantine. These are our modular tents that we built in TPDH. So marami ho sa ating mga ospital, hindi ho built to accommodate yung ganitong klaseng sakit ng COVID-19, no? Yung highly infectious disease. So a lot of our hospitals throughout the country and throughout the world, mabilis ho na kumilos para ho makadagdag ng mga kama at mga areas. And TPDH, isa ho yung public hospital natin. It is one of the reasons that we've maintained our case fatality rate to be very low and we've been able to treat a lot of our patients because immediately we were able to provide 90 COVID beds in our public hospital. So I thank again, no, yung mga partners natin both from the private and the public sector, pati ho yung ating mga doctors for immediately
immediately acting, no, so that March, April pa lang meron na kaagad tayong mga additional beds at binuksan na kaagad natin yung TPDH for COVID patients. We also immediately converted 3 areas to quarantine facilities. So yan yung Katwiran at yung PWD. And ngayon ho, a few months ago, we launched yung ating napakagandang Lakeshore Quarantine Facility. Ayan ho yung plano, and last month we were able to already launch it. The IATF also acknowledged it, no, as isa sa mga best practice na quarantine facilities. Provided na ho lahat dyan. Again, huling-huli ho, sa lahat ng aksyon na ginawa ho natin, makikita natin ito ang resulta. Because of the all-of-government approach, we maintained a low case fatality rate in the city of Taguig and a low active rate of 5 per 100,000 compared to the NCR, which is 22 per 100,000. We've also established strong partnerships with our private hospital. Alam niyo po, around March, tinipon-tipon ko na ho yung lahat ng mga heads ng ating mga private hospitals at private clinics. Ganun kaaga pa lang ho, nag-usap-usap na kami na mabigat tong pagdating na pagsubok at kailangan magtulungan tayo. So I thank all the private hospitals in the city of Taguig, particularly yung ating mga partners na nakipagtulungan sa atin. And we'd also like to thank the DOH and our partner hospitals, particularly no, yung Rizal Medical Center. Isa yan sa mga DOH hospitals na marami tayong pinapadalang pasyente. Ayan ho, during the lockdown, umikot tayo during the quarantine period. We checked all the different hospitals, private hospitals, and public hospitals para ho tingnan yung kanilang sitwasyon. Lastly, yung reintegration. So huling-huling parte na ho nung ating COVID report. Again, it's the last day of the year of 2020 and gusto namin makita nyo anong ginawa natin. What have we done these last few months? Bakit napakababa ng ating mga kaso? And what can we do to be able to recover quickly in 2021? So unang-una, we've launched a program called Siglaban. We've had over 10,000 with COVID-19. Marami pa tayong hindi alam tungkol sa sakit na to. So COVID-19 is maraming mga doktor, maraming mga scientists, ang marami pang hindi na-discover tungkol sa sakit na to. And we've put together this program para ho yung mga recovered na patients, tuloy-tuloy nating babantayan at tututukan. So to all those who've had COVID-19 in the city of Taguig, within the next few weeks, we will reach out to you so we can create a network. Makapagtulungan tayo, makapagpasa ng impormasyon sa isa't isa, at makatulong kami sa iba't ibang aspeto ng inyong pamumuhay. Part niyan ang Livelihood Office, ang CSWD, ang City Health Office, ang Scholarship Office, ang Employment Office. And together, we're putting together a reintegration program dun sa mga nagka-problema nung sila'y nagkasakit at kailangan ng tulong para ma-reintegrate. So we will have psychological help, social help, of course, medical and economic. Kaya ho, iba't ibang agencies involved dyan. These are for those who got sick, no, naapektuhan dahil sa COVID-19. Pangalawa ho, we together with the City Council, we've put together the Taguig Recovery Plan. So 2021, through God's grace, will be a year of recovery for the city of Taguig, for Metro Manila, and for our entire country. And itong report na to ay patungkol lang sa COVID-19, but during the next few weeks, we will have a report on the 2021 plans para ho sa recovery year natin, sa bounce back year natin, which is 2021. We've also launched Open for Business at isa ho to na malaki ang matutulong dahil marami hong nawalan ng hanap buhay. No, if we have a large percentage, over 10,000 na nagkaroon ng COVID-19, mas malaki pa ang numero dyan na naapektuhan economically, nawalan ng trabaho, nasisante, o kaya may mga kasama sa pamilya na nagkasakit, nangailangan ng tulong, nagkaroon ng economic problems. So alam ho namin yan, naiintindihan ng gobyerno, naiintindihan ng lokal na pamahalaan. We understand that it is not only a public health emergency, but for a lot of us, sa marami nating mga kababayan, lubhang naapektuhan ang ating kabuhayan. So we'll have a program called Open for Business at nagsisimula na yan September pa lang to help the different businesses in the city of Taguig bounce back and recover. Paalala ko ho,
while our cases remain low, while Taguig remains the lowest active cases in Metro Manila, we will able to recover first, we will able to recover faster, and we can lead the way in opening for business. Huling-huli ho, yung ating vaccine delivery plan. We are working closely with the national government and we want to assure all Taguigueños na meron tayong vaccination delivery plan. At pagkatapos ho ng allotment ng national government, we are working hard diretso sa iba't iba pang mga suppliers ng vaccine na bukod ho sa ipoprovide ng national government, we are setting aside money to make sure that every Taguigueño has access to the vaccine. Sisiguraduhin ho natin yan sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na taon, hanggat kailangan ho natin magiging prioridad ang kaligtasan at kalusugan ng mga kababayan nating Taguigueño. Kaya ho tayo maingat at nag-iipon sa Kabanang Bayan ay para malaan natin sa mga mahalagang bagay. So we've set aside money for amelioration during the time of the lockdown. We've set aside money kaya agresibo tayong mag-testing, may molecular laboratory. And again, we will set aside money para sigurado po na may vaccination plan at pwedeng mabakunahan lahat ng Taguigueño ng libre. Huling-huling ho sa ating pagtatapos, again, ito ho yung numbers ng City of Taguig compared sa NCR. Mataas pa ho ang kaso ng NCR. At nakikita ho natin na posibleng magkaroon tayo ng surge. So posible ho na tayo ay magkaroon ng surge dito ho sa Metro Manila. Ngunit kailangan ho patuloy tayong mag-ingat. Dahil sa pagtitipon ngayong holidays, posible ho na tumaas ang ating mga kaso. Ngunit alam na natin kung anong gagawin. Huwag ho tayong magpanik. Alam na ho natin, nangyari na sa atin ito nung mga huling buwan. Kung tumaas ho ang mga kaso, kailangan lang ho sundan natin yung mga dati na nating ginagawa. Alam naman ho natin, dito sa lungsod ng Taguig, kung kayo ho ay na-expose sa COVID-19, tawagan nyo lang ho yung mga hotlines ho natin. Pumunta kayo sa Facebook page ng I Love Taguig or pumunta sa taguiginfo.com. Schedule testing at magte-test ho tayo kaagad. Isolate yourselves or quarantine yourselves or we will provide quarantine facilities. Mga kababayan kong Taguigueño, as we end this very challenging year, 2020, yung paghamon ko naman sa bawat isang Taguigueño, let's keep working together. Tayo ay manatiling nagkakaisa. Let's continue to pray together. Let's continue to work not just for our families, but for our communities. Sana ho lahat tayo maintindihan na kailangan natin magsakripisyo ng konti. Yung COVID-19 is a disease, is a virus that is affecting hindi lang ho yung Taguig, hindi lang ho yung Pilipinas, kundi yung buong mundo. Alam ko ho, napapanood natin sa telebisyon, nakikita natin sa ibang Western countries, no, nagbukas na, parang wala na ho yung sakit. Pero makikita natin, eto rin ho yung mga bansa na matataas yung mga kaso. When we talk about the countries that mababa ang kaso, Singapore, Vietnam, makikita ho natin, eto rin yung mga countries na very strict. The countries that have low cases are the countries that have been very strict in containing the virus. So as we keep our cases very low in the city of Taguig, we will be able to lead the way in opening up our economy and being back to the new normal or to the new future. So sa mga kababayan kong Taguigueño, thank you sa inyong pagkakaisa. Thank you sa inyong pakikipagtulungan sa inyong komunidad, sa ating pamilya. Dito sa lungsod ng Taguig, patuloy tayong makikipagtulungan. We will remain vigilant and we will remain relentless and we will bounce back in 2021. God bless you. God bless the city of Taguig. Together, we will heal as one. Happy New Year sa mga kababayan kong Taguigueño. Mahal namin kayo. Salamat po.